Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Dumiretso na siya sa kwarto. Pinalitan niya ang t-shirt at shorts na suot na slacks at long sleeve para komportable siya. Bago siya umalis ay muli niyang pinatay ang lahat ng ilaw, maliban sa ilaw sa labas, para pag-uwi nila mamaya ng asawa ay maliwanag. Nang masigurong nakalak na ang pintuan ay tinungo na niya ang sasakyan at nagmaneho papunta sa bahay ng Ninong Donald niya. Mahigit kalahating oras lang ang biniyahe niya. Pagdating niya roon ay sinalubong siya agad ni Nanay Fe. "Mabuti at dumating ka na. Naroon pa rin siya. Puntahan mo na lang," sabi naman ni Nanay Fe sa kanya. "Sige ho." Binaybay naman niya ang daan papunta sa silid ng yumaong ninong. Kumatok siya subalit walang sumasagot mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Hindi iyon nakala kaya naman tuluyan na niya iyong binuksan at pumasok sa loob. Nakita niya ang asawa na nakahiga sa kama ng ama nito. Nakapikit at tila natutulog. Mukhang nakatulog ito dahil sa pag-iyak. Dahil may nakikita pa siyang nakasilip na luha sa gilid ng mga mata nito. Yumuko siya at magaan niyang pinahid ang luha gamit ang isang hinlalaki niya. Bumuntong hininga ito, kasabay ng paghikbi niya. Medyo namayat ang babae. Dahil siguro sa lungkot dahil sa bahagyang naging humpak ang mga pisngi nito. Hindi niya napigilan ang sarili na haplusin ang pisngi nito. Nagpakawala siya ng isang buntong hininga. Kung pwede niya lang pasanin ang pagdadalamhati nito, na nararamdaman nito ay ginawa na niya. Pero alam niyang kailangan iyong pagdaanan ng asawa upang unti-unti ay matanggap nito ang pagkawala ng ama. Nagdesisyon siyang huwag na lamang gisingin ang asawa. Dahan-dahan niya itong binuhat upang madala sa sasakyan. Magaan naman ang babae kaya hindi siya nahirapan. Nakasalubong pa niya si Nanay Fe na palabas na sila. Tinulungan siya nito sa pagbukas ng pintuan at tinatid sila hanggang sa sasakyan niya. Ito na rin ang nagbukas ng pintuan ng sasakyan para maisakay niya si Diana. Marahil ay napagod sa pag-iyak ang asawa niya kaya naman hindi ito nagising. Kinawayan niya lang ang matanda bago tuluyang pinaandaran sa sasakyan. Hanggang sa makarating sila sa bahay nila ay hindi pa rin nagigising si Diana. Maingat niya itong binuhat palabas ng sasakyan at papasok sa loob ng bahay hanggang papunta sa silid nila. Maingat niya itong ibinaba sa kama. Mahimbing pa rin ang tulog nito. Naisip niya tuloy kung ilang oras itong umiiyak para mapagod ng ganoon. Nang maayos na ito ay nahiga na rin siya sa tabi nito. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang kumilos ang asawa. Kasunod niyon ay dumantay ang kamay nito sa baywang niya. Hindi niya alam kung kikilos siya dahil baka biglang magising ito. Nakayakap ang babae sa kanya at hindi siya masyadong makakilos. Kaya ipinailalim na lang niya ang braso sa ulo ng asawa para iyon ang magsilbing una nito. At pagkatapos ay kinabig niya ito papalapit sa kanya. Natulog siya na nasa bisig ang asawa. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na nakakatulog. Nagising siya nang maramdamang may lumapat sa labi niya. Pagmulat niya ng mga mata ay nakita niya si Diana na nakatunghay sa kanya. Bago pa siya nakapagtanong ay muling lumapat ang labi ng babae sa kanya. Binigyan siya nito ng madiin na halik. Hindi siya nakatutol dahil sa pagkabigla niya. Bahagyang bumitaw naman si Diana mula sa pagkakahalik sa kanya. Subalit sandali lang. Muli nitong idinikit ang labi sa labi niya. Pero ngayon ay tila nangihingi sa kanya ng katugon ang halik nito. "Diana." Hinawakan niya ito sa balikat upang ilayo ito. Baka nananaginip lang ang babae subalit nagsalita ito.
Please. Nakikiusap ang mga mata nito. Kahit ngayon lang. Puno ng pagsusumamo ang tingin na ibinigay nito sa kanya. Para naman siyang nahihipnotismo habang nakatitig sa mga mata ng asawa. Naramdaman niya ang kagustuhan na pawiin ang lungkot na nababakas sa mga mata nito. Kinabig niya ito at hinalikan sa mga labi. Tinugo naman iyon ng babae. Ito ang unang pagkakataon na nahalikan niya ang asawa ng ganoon. At hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Damang-dama niya kung gaano kalambot ang labi nito. Habang mas lalong lumalalim ang halik na namamagitan sa kanila, ay parang mas lalo pa siyang nasasabik rito. Tila mas lalo pa siyang nauuhaw sa mga labi ng asawa. Lalo niyang diniinan at nilaliman ang paghalik sa asawa. Kinabig pa niya ito ng mas mahigpit. Nang tila hindi pa rin makontento ay lumipat na siya sa ibabaw ng babae. Hindi pa rin niya binibitawan ang mga labi nito. Naramdaman niyang nagsisimula ng mag-init ang buo niyang katawan. Nakadagdag pa ang mahihinang ungol na lumalabas sa bibig ng asawa. Bumaba ang labi niya sa makinis na liig ng babae. Naramdaman niya ang mga kamay ng babae na gumagapang sa batok niya. Ang mga kamay naman niya ay dahan-dahan na naglalakbay mula sa tagiliran ng babae, paakyat sa dibdib nito. Lalong napaungol naman ang babae nang masuyo niyang pisilin ang dibdib nito. Gamit ang hintuturo at hinlalaki niya, ay nilaro-laro niya ang mga dulo ng dibdib ng babae. Pakiramdam niya ay may apoy na nagliliyab sa loob ng katawan niya, kahit na may suot pang damit ang asawa. Mula sa paglalaro sa dibdib ng asawa ay dumako ang kamay niya sa laylayan ng damit na suot nito. Itinaas niya iyon upang tuluyang mahubad at isinunod niya ang suot nitong bra. Nang wala nang pang-itaas ang babae ay pinagmamasdan niya ang makinis nitong katawan. Lalong nagliyab ang init na nararamdaman niya. Mula sa pagmamasid sa katawan ng babae ay lumipat ang tingin niya sa mukha nito. Nakita niyang namumula ang pisngi ng babae. Malalim ang halik na ibinigay niya rito. Parang musika sa pandinig niya ang bawat ungol na nagmumula sa asawa. Kaya naman lalo niyang pinagbuti ang ginagawa niya. Mula sa mga labi nito ay muling bumaba ang halik niya papunta sa leg ng babae, papunta sa dibdib nito. Parang sanggol na sabik sa gatas na pinaglipat-lipat niya ang mga labi sa magkabilang dibdib nito. Patuloy lang ito sa pag-ungol. Habang naglalaro ang kamay niya sa pagitan ng hita nito, ay naramdaman niyang humihigpit ang yakap ng babae sa kanya. Ang mga daliri nito ay halos bumao na sa likod niya. Pawis na pawis ang katawan niya. Hinihingal na inilubog niya ang mukha sa pagitan ng leeg at balikat ng asawa. Habol rin ito ang paghinga nito. Hinalikan niya ang pinagpapawisan ring balikat nito. Ilan sandali siyang nanatili sa ibabaw ng babae. He had before but he never felt this kind of satisfaction. Tila hindi lang pisikal niyang katawan ang nakipag-isa sa kabiyak. Tila maging ang kaluluwa at puso niya. Hindi niya alam kung gaano katagal siya sa ibabaw ng asawa. Nang makabawi sa hingal ay gumulong siya sa tabi ng asawa niya. Naramdaman niyang pagod na pagod siya. Tiningnan niya ang katabi na nawalang kibo. Napangiti siya na makitang nakapikit ito. Hinaplos niya ang pisngi nito. Mukhang nakatulog ulit ito dahil sa pagod. Masuyo niya itong kinabig payakap. Ipinailalim niyang muli ang braso sa leeg ng asawa upang muling magsilbing una nito, at ang isang braso naman niya ay ipinulupot niya sa baywang ng asawa. What happened was definitely unexpected, but it felt so right. Nagising si Diana mula sa mahinang paghihilik ng katabi. Tatayo sana siya subalit napigil iyon dahil nakapulupot sa baywang niya ang braso ng asawa. Dahan-dahan niya iyong inalis at maingat na umusod para hindi magising ang lalaki. Pagtayo niya ay naramdaman niya ang pananakit ng katawan, lalo na sa pagitan ng mga hita niya. Muli niyang tinapunan ng tingin ang lalaki na tutulog na mahimbing. Nang magising siya kanina, ang akala niya ay nananaginip pa rin siya dahil ang huling naalala niya ay nasa silid siya ng ama
at wala sa bahay ng asawa. Napanaginipan niya na buhay ang kanyang ama. Masigla ito, walang sakit at maayos ang lahat sa kanila ng asawa at maganda ang pagsasama nila. Mula sa kanyang panaginip, kinausap siya ng ama. Sinabi nito sa kanya na maayos ang kalagayan nito, na wala siyang dapat na ipag-alala dahil malakas ito at walang sakit, na maligaya ito para sa kanilang dalawa ni Randall. Hindi na niya pwede pang ikulong ang asawa dahil lang may nangyari sa kanila. Lalaki ito. Alam niyang may pangangailangan ito. At sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama, alam niyang hindi rin natutugunan ng asawa ang pangangailangan na iyon. Kaya hindi niya ito masisisi kung nag-give-in man ito. Siya naman ang nagsimula nun. Ayaw na niya iyong bigyan pa ng ibang kahulugan. Dahil alam niya na pinagbigyan lamang nito ang pakiusap niya. Isa magandang alaala para sa kanya ang nangyari sa kanila. At least once in her lifetime, naranasan niya kung paano ang makulong sa bisig na lalaking minamahal. Sapat na iyon para sa kanya. Sapat na iyong alaala na dadalhin niya habang buhay. Na nagdaang araw ay napagdesisyon na niyang itigil na niya ang kahibangan niya. Mahal na mahal niya ang asawa pero kung talagang hindi siya nito kayang mahalin, ay bibitiw na siya. Walang dahilan para ipilit pa niya ang sarili rito. Karapatan nitong maging maligaya. Masakit na hindi niya iyon kayang ibigay sa kabiyak. Pero tatanggapin niya dahil ginawa niya ang lahat para mahalin rin siya nito. Pero kung talagang hindi nito kayang gawin iyon, hindi na niya ito pipigilan pa na mahanap ang sariling kaligayahan nito kaysa mananatili itong miserable sa piling niya. Nang matapos maligo ay tinuyo niya ang sarili. Nang mapaharap siya sa salamin, ay nakita niya sa leeg ang bakas na nangyari sa pagitan nila mag-asawa nang nagdaang gabi. There are some red marks on her neck and on her chest. Hinaplos niya iyon at malungkot siyang napangiti. Ipinilig niya ang ulo at pinagpatuloy ang pagpupunas sa katawan. Ayaw niya nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Dahil baka magbago pa ang desisyon niya na tapusin ang pagsasama nila ng lalaki bilang mag-asawa. Randall deserved to be happy. At iyon ang ibibigay niya. Kahit pa nangangahulugan niyon ay ang paghihiwalay nilang dalawa. Paglabas niya ng banyo ay nakita niyang nakaupo si Randall sa kama at tila'y hinihintay siyang matapos. Pakiramdam niya ay gusto niyang bumalik sa banyo dahil nahihiya siyang makaharap ito. Lalo pa at aware siya na walang sapulot ang kabiyak. Pero nagmumukha na naman siyang tanga kung babalik siya sa banyo at magtatago siya roon. Kaya pinagpatuloy na lang niya ang paglabas. Kanina ka pang gising? Tanong ng lalaki sa kanya. Tila naiilang na rin ito dahil hindi makatingin sa kanya. Tila nahihirapan ito o nagigilty ito. Nakaramdam siya ng maliit na kurot sa dibdib. Dahil kung nagigilty ito, ibig sabihin ay pinagsisihan ng lalaki ang nangyari sa kanila. Hindi naman. Maiksi niyang sagot rito. Papasok ka na ba sa opisina? Muling tanong naman ito. Pupunta lang ako dahil mag-uusap kami ni Atty. Morales. Doon ko na lang siya pupuntahan. May kailangan rin akong kuhanin sa opisina. Kung gusto mo sabay na tayong magpunta, maliligo lang ako. Suhestyo naman ito sa kanya. Hindi na. Magpapahatid na lang ako kay Mang Romy. Mamaya kapag sinundo niya ako rito para kuhanin ang mga gamit ko. Kuhanin ang mga gamit mo? Naguguluhang tanong naman ito. Anong ibig mong sabihin? Kunot naman ang noong dugtong nito. I'm moving out today, Randall. Mahinang sabi niya rito. Lalong lumalim naman ang kunot sa noo nito. Isang malaking pagkakamali na pinilit kitang magpakasal sa akin. Hindi ko dapat ginawa iyon. Masyado akong naging makasarili dahil sa pagmamahal ko sa iyo. At nagbubulag-bulagan ako na
masasaktan ka at ipinaniwala ko sa sarili kong makakaya mo din akong mahalin. Huminto siya sa pagsasalita dahil pakiramdam niya ay may bumabara sa lalamunan niya. Nakatingin lamang ang lalaki sa kanya. Tumiim muna siya bago muling nagsalita. Sana ay mapatawad mo ako at si Dad. Kung hindi mo kayang magpatawad, sa akin mo nalang ibigay lahat ng galit mo. Ako naman ang punot dulo ng lahat ng ito. Ibigay mo na ang kapatawaran mo kay Dad para magkaroon siya ng kapayapaan. Napatawad ko na si Ninong. Nang mamatay siya kasabay ng pagkawala niya, ay inalis ko na rin ang galit sa dibdib ko. Sabi naman ito sa kanya. Maraming salamat. Sabi naman niya rito. Masaya siya na nagawang patawarin ni Randall ang ama. Diana, last night, you don't have to be guilty about last night. Putol niya sa sasabihin ito. Masasaktan siya kung hihingi ito ng sorry sa nangyari sa kanila. I needed comfort, and that is what you gave me. Ako ang nakiusap sa'yo, kahit na alam kong dala ng awa at simpatya, kaya ka pumayag na. Babaunin ko pa rin yon bilang isang magandang alaala. I now have the will to strength and move on from Dad's death and to move on from you. Nagpapasalamat ako dahil this past few days, hindi mo ako pinabayaan. Kahit na alam kong galit ka sa akin, kahit na dahil lang sa iyon sa awa, nagpapasalamat pa rin ako. Hindi mo na kailangang maawa sa akin ngayon. I'll be okay. Yumuko siya para hindi nito makita ang pamamasa ng mga mata niya. Kumurap-kurap siya para pigilin ang pagtulo ng luha niya. Diana, tila may gustong sabihin ang lalaki pero tila nagbago ang isip nito. Ipapaasikaso ko na din ang pagpapawalang bisa ng kasal natin kay Attorney Morales. I wish I could be the one to give you the happiness that you deserve. But now I know that I can never give you that. And I wish I could undo what I did. But the only thing I can do now is to ask you for your forgiveness. I will try to forget you, and I will try to forget my feelings for you. I know it's not going to be easy, but I will try. Iniisip niya pa lang na maghihiwalay na sila. Bilang mag-asawa ay parang sinasaksak na ang puso niya. Pero kailangan niyang itong gawin. Mabilis niyang pinahid ang mga luhang pinipigilang pumatak. I'm letting you go now. I'm sorry for everything. Hindi nagsasalita si Randall. Nakatingin lamang ito sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang nasa isip nito. Kung relief ito ay dahil sa sinabi niya ay hindi niya alam. Sabay pa silang napapitlag nang tumunog ang cellphone ng lalaki. Dinampot nito ang nagre-ring na cellphone. Nakita niyang nagpakawala muna ito ng isang buntong hininga bago iyon sinagot ng lalaki. Sinamantala niya naman iyon upang lumabas ng silid. Dumiretso siya sa dining area. Naupo sa isa sa mga upuan doon at pinakawalan ang luhas na kanina pang gustong pumatak. Nang nagdaang araw ay napagdesisyonan na niyang itigil na niya ang kahibangan niya. Mahal na mahal niya ang asawa. Pero kung hindi talaga siya dito kayang mahalin ay bibitawan na niya ito. Walang dahilan para ipilit pa niya ang sarili rito. Karapatan nitong maging maligaya. Masakit na hindi niya iyon kayang ibigay sa kabiyak. Pero tatanggapin niya dahil ginawa niya ang lahat para mahalin rin siya nito. Pero kung talagang hindi nito kayang gawin iyon, hindi na niya ito pipigilang mahanap ang sariling kaligayahan nito kaysa manatili itong miserable sa piling niya. Don't cancel the meeting.
Doon na lang tayo magkita. Prepare all the documents we need. Sabi niya sa sekretarya na nasa kabilang linya. Tumawag ito upang ipaalala sa kanya ang meeting nila sa isang kliyente. Nang maputol ang linya ay dali-dali siyang pumasok sa banyo upang maligo. Habang umaagos ang tubig sa katawan niya, ay naisip niya ang mga sinabi ni Diana. Gusto niya sanang sabihin rito na pati ito ay napatawad na niya, na ang nangyari kagabi ay gusto rin niya at hindi lang dala ng simpatya at awa rito. He wanted to tell her how he really feel for her. Na nang mawala ang galit na nararamdaman ay nagsimulang magbukas ang puso niya para sa ibang emosyon. Napakiramdam niya ay nahuhulog na ang loob niya sa asawa, na maaring noon pa niya napapansin ang mga pagpapahalaga at pagmamahal na ibinibigay nito. Subalit nagbubulag-bulagan lang siya dahil sa galit at pride niya. Na nang mawala ang galit niya ay unti-unti nabuksan ang mga mata at puso niya sa mga naging effort ng asawa niya. Pero kung sasabihin niya iyon ngayon ay iba ka ipagkamali lang ng babae, na kaya lang niya sinabi iyon ay dahil nadadala lang siya ng awang nararamdaman niya para rito. Katulad ng pagkakamali nito na kaya may nangyari sa kanila kagabi ay dahil lang pinagbigyan niya iyon at naawa siya rito. Hahayaan niya muna ito. Kapag tama na ang pagkakataon at panahon, ay sa kanya sasabihin rito ang mga gusto niyang sabihin kanina. She waited for him and loved him, kahit na walang kasiguraduhan kung mamahalin rin siya nito. Magagawa niya ring maghintay hanggang sa maging maayos na ang asawa niya. Hapon na matapos ang meeting ni Randall, nagmamadali siyang bumalik sa opisina upang maabutan pa niya si Diana. Alam niyang ipapaalam sa asawa ni Atty. Morales ang mga iniwan sa kanyang ari-arian ng yumaong biyanan. Nais niyang ipaliwanag rito na ibabalik niya rin ang mga iyon kay Diana. Dahil mag-aalas 5 na, ay pinadiretso na niya ng uwi ang kanyang sekretarya at siya na lamang mag-isa ang bumalik sa opisina. Nagbabakasakali lang naman siya na maabutan pa niya roon si Diana dahil alas 4 ng hapon ang usapan nito at ng abogado na oras na magkikita ayon kay Atty. Morales nang tawagan niya ito kanina para tanungin. Paglabas niya mula sa elevator ay nakasalubong niya si Atty. Morales. Mukhang katatapos lang nitong makipag-usap kay Diana. Magandang hapon, attorney. Bati naman niya rito. Magandang hapon rin sa'yo. Tugon naman ito sa kanya. Tapos na ho ba kayong mag-usap ni Diana? Katatapos lang. Sagot naman ito sa kanya. Pupuntahan ko lang ho si Diana. Nasa loob pa ho ba siya? Oo, nandoon pa. Sige ho, attorney. Mag-iingat ho kayo. Paalam naman niya rito. Randall? Tawag naman ang abogado sa kanya. Muli niya itong nilingon. I'm sorry to hear about the annulment. Hindi agad siya nakakibo sa sinabi nito. Diana told me about it. I'm sorry. Sabi pa nito nang hindi siya nagsalita sa sinabi nito. Mito, attorney. Since you mentioned it, I have a favor to ask you. Anything, iho. Huwag ho muna ninyong ipaprocess ang annulment. And please, don't tell her that I am asking you this favor. Are you saying that you want to work on your marriage? That's exactly what I'm saying, attorney. But Diana explained to me na napilitan ka lang pakasalan siya. In fact, iyon ang gagawin niyang grounds for your annulment. It's true. Napilitan lang akong magpakasal. And I have my own horrible reason kung bakit ko siya pinakasalan. But it's all in the past now. I wanna stay married to my wife. I'm just giving her time and waiting for the right moment to tell her how I really feel for her. So please, attorney, don't process it yet. Mahabang paliwanag naman niya rito. Alright, sana ay maayos niyo pa ang inyong pagsasama. Maraming salamat, attorney. Tinapik siya nito sa isang braso na parang sinasabing good luck. I'll go ahead.
Paalam naman ito. Mag-iingat ho kayo. Iyon lang at umalis na ang abogado. Agad siyang nagtungo sa opisina ng asawa niya. Bubuksan sana niya ang pintuan na marinig niyang may kausap ito sa loob. Kaya kumatok na lang muna siya. Come in. Narinig niya ang sagot nito sa loob. Pumasok naman siya sa loob at nakita niyang naroroon si Mark. Hindi niya maiwasang kumunot ang noo. Ano na naman ang ginagawa nito rito? Bulong naman ang isipan niya. Mr. Dilara, bati naman ni Mark. Mr. Perez. Tugon naman niya at pagkatapos ay binalingan niya si Diana. Pwede ba tayong mag-usap? Privately? Sure. Sagot naman ito at tiningnan si Mark. Mark, can you give us some privacy? Doon na muna ako sa opisina ko. I'll wait for you. Narinig niyang sabi naman ito sa babae na lalong nagpalalim ng kunot sa noo niya. Tumango lang naman ang babae at lumabas na ng silid si Mark. May lakad ka? Tanong niya sa babae na silang dalawa na lang ang naiwan. Mark is inviting me for a coffee. Paliwanag naman ito sa kanya. You just move out and you already going out with the other guy? Mahinang bulong naman niya rito. Ha? Ano yun? Tanong naman ni Diana. Hindi narinig ang sinabi niya. Sabi ko, kung kumusta ang pag-uusap niyo ni attorney. Did he tell you na may mga iniwan na property sa akin si Ninong? Sa halip naman ay sagot niya rito. Yes, he did. Maikling sagot naman ito. Gusto ko lang sabihin na ibabalik ko rin iyon sa'yo. Why? Tila nagtatakang tanong naman ito. Because it's yours. Ikaw ang dapat na magmana ng lahat ng iyon. Wala akong karapatan na tanggapin iyon. Iniwan iyon ni Daddy para sa'yo. Para yun sa'yo. Hindi mo kailangang ibalik sa akin ang mga yon. It's yours. He wanted to make sure that no matter what happened, you're gonna be fine. Dads love you and he wanted to secure your future. I guess that is the reason why he gave you half of his fortune. Don't worry, I don't mind. Not because I already have too much, but because I know for a fact kung gaano ka niya kamahal. Itinuring ka talaga ni Daddy na parang tunay na anak. And I'm so sorry that he had to betray you because of me. Hindi siya nakakibo sa huling sinabi ng babae. About the annulment. Patuloy nito nang manatili siyang tahimik. I already told Attorney Morales. Siya na ang bahala sa lahat. Wala na tayong dapat alalahanin pa. Did you really move out? Sa halip ay tanong niya rito. Tumango naman ang kaharap. May mga gamit lang akong naiwan. Hindi na kasi kasya sa maleta ko. Kaya iniwan ko na lang muna. Babalikan ko na lang kapag may oras na ako. O ipapakuha ko na lang kay Mang Romy. Sagot naman ng asawa. Kung wala ka nang sasabihin, may pupuntahan pa ako. Patuloy nito nang hindi siya kumibo rito. Natinag siya sa kinatatayuan niya. Ganun ba? Sige, mauuna na ako. Mabigat ang mga hakbang na lumabas siya sa opisina ng asawa.